At isang araw matapos po ang bomb scare sa Ateneo sa Quezon City, balik eskwela na ang mga estudyante. Kamustahin natin ang sitwasyon ngayong umaga. Naroon live ang ating kasamang si Connie Sison. Connie. Rhea, naririto nga tayo ngayon sa Gate 1 ng Grade School Department ng Ateneo de Manila. At sa nakikita natin ngayon, pakita lang natin dito, ito yung area galing sa may Aurora Boulevard. Papasok naman ang Katipunan. Kikita natin na makapal na rin yung, madami na rin mga sasakyan. At karamihan dyan ay mga pumapasok mula naman dito naman sa area ng Aurora, papasok dito sa Gate 1 ng Ateneo. So, kita natin na balik eskwela na nga ang mga estudyante. Maraming nagsasabi na dahil na rin sa ipatutupad Rhea na paghihigpit, dobleng paghihigpit ngayon sa seguridad dito naman sa area ng Ateneo, ay baka maapektuhan nga daw ang traffic. Pero so far, normal pa lang din naman. Ito ay usual dito sa may area talaga ng Katipunan. Lalo pat may pasok ngayon ang ilan sa mga eskwelahan pa rin dito na magkakatabi. At samantala kanina, Rhea, ay may nakausap tayong isa sa mga lolo na nagpakilala nga si Mr. Cesar Alina. At banggit niya sa atin, ipakita natin yung video lang kanina na sinasabi nga niya na talagang he's very disturbed, he's very worried doon sa nangyari na bomb threat nga kahapon. At dahil dyan, ay simula kanina bago mag-alas 6, ayan siya, si Mr. Cesar Alina, ay wala na siyang balak pang umuwi, At magbabantay na lamang daw siya sa kanyang apo na grade 7 dito naman sa Ateneo hanggang sa dismissal nito mamayang alas 2 ng hapon. Dahil ang sabi niya, kung nasa bahay din naman daw din siya, mag-iisip lang din siya. Para sa kanya, mas mabuti nang naririto siya kung ano man ang mangyari, mas mabilis daw niyang mahahatak ang kanyang apo at makakauwi. Ang tinanggal, basically, katulad nga ng nabanggit ko dun sa mga nakausap nating magulang, kahapon pa, ang tinanggal nitong bomb threat na ito sa mga magulang ay ang kanilang peace of mind at nagdulot ito ng malaking trauma naman sa ilang mga bata dahil ito ay evident na nakita natin kahapon ng mga nag-iiyakan at ang ilan sa kanila ay pahirapang papasukin ngayon dahil na rin sa nararamdaman daw nilang takot. Yan ho ay base doon sa mga nakausap nating mga magulang kahapon. Mayroon ako mga personal na mga kakilala na mga magulang na may mga anak dito nag-aaral sa Ateneo. Ganyan din yung mga pamangkin ko, So, ito ay, iisang sentimiento, kumbaga, ng mga magulang, kapag kami mga ganitong klase na mga sitwasyon, Lalo pat hindi biro dahil sinasabi nga nila na bomb threat, anumang threat yan ay siniseryoso ng kahit sino man, lalong-lalo na ng pulisya. Kaya mamaya, Rhea, antayin natin ang pagdating naman ng QCPD para alamin ano na ang detalye, anong update dito sa sinasagawa nilang investigasyon dahil marami sa mga magulang particularly ang talagang inis na inis, nanggagalit dahil na rin sa nangyaring hindi magandang biro o hoax nga dahil sa nangyari kahapon na trauma sa mga bata at pagtatanggal nga ng kanilang peace of mind because of that incident. So abangan natin ang QCPD update mamaya-maya lamang. Yeah, go ahead. Yes, Connie, anong klaseng paghihigpit sa seguridad ang ipinatutupad ngayon dyan sa Ateneo? Well, according sa statement ng Ateneo de Manila University, sila ay magdadagdag ng mga security personnel. Nakikita natin, ito naman kasi yung usual, So, dito may mga ilang security personnel sila, mga guards at may mga MMDA din na nakapalibot. At nagpatulong din ang Ateneo de Manila University sa ilan sa mga pulis, In fact, nakikita natin kanina, may mga roving mobile ng mga pulis dito sa area ng Katipunan at maya't maya silang nagmamatsyag sa area, kumbaga, para nang sa gayon ay makita nga na ito very visible ang pulis, At maging yung mga dinagdag na security personnel. So ayan, Rhea, bukod doon ay sila din ay magsasagawa daw ng mas maraming drills, para makapag-prepare yung mga estudyante na for mga ganitong klase ng emergency. At yun nga, yung inspeksyon sa bawat sasakyan na pumapasok dyan, Traffic na nga sa areang yan. I'm sure dahil mas maghihigpit sila ngayong araw, talaga na mga medyo bumper to bumper na ang mangyayari sa mga motorista natin dyan. Connie Sison, maraming salamat. Babalikan ka namin maya-maya lamang.